Yung iba, bago ikasal, binyagan muna para makuha yung sa binyag. Then pangalawa, kumpil. Then, pagkatapos ng kumpil, ang bata dadaan ng first communion. So, bago ang first communion, mag-confess muna bago ang communion. Then, papasok na doon sa Holy Eucharist, yung pagtanggap ng katawan ng tubo. Then, papasok na sa magpari, magmadli, ordination, then yung banal na oil, sa talana yung mga may sakit. So, yun ang napakalagang sa ating paniniwala. Tapos ikaw, tata si Mother. Wala pa. So, bilang ama, turuan mo din ang iyong anak paano mag-sign of the cross, sa Heavenly Father, sa tangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos. Saka, napaka-basic din na pag magkain, magdasal para yung mga bata sa paglaki niya, matuto na siyang magdasal. Yun na nga, ipa-memorize yung Our Father, ano ba yung Tagalog? Ama namin, di mag-imaya ka Ginong Maria, mga yun ang mga at saka yung Apostles' Creed, ano ba sa Tagalog? Sumasampalataya. Kasi kapag mawala tayo niyan, sabihin nila, para tayong hindi bininyagan. So, lahat ba dito bininyagan na? Yes. Kasi sabi ko, palagi ko pang magbinyag. Kung sino mang hindi pa yung nabinyagan, isama na natin. Sabi nila, ito talaga, Father. So, tinatanong ko kasi ang requirement kapag magninong nila, kailangan nila binyagan. Hindi naman tinatanong kung nagsipa ka ba o hindi. Relasyon mo yan sa Diyos. Basta ang importante, mayroon tayong paniniwala. So, madali lang bigkasin ang pangalan kasi RJ. May pamangkin nga ako, E.G. Parang R-O-E lang, R-O-E lang nagkano. So, sa binyag, i-remind ko ulit na dito sa ating harapan, gagamit tayo ng holy water. Ang ibig sabihin na ang tubig ay maglilinis ng ating mga pagkakasala. So, ito gagamit sa pag-blessing, sa lahat-lahat ng mga gusto nating i-blessing. Meron tayong holy oil. Ano man itong holy oil, ang bishop lang ang makapag-bless nito during Holy Week. Pagkatapos mabigyan kami mga pare kapag may binyagan kami, ay ibig sabihin na kapag malagyan na tayo nito ng banal na langis, mayroon na ang mga karakter ni Jesus Christ. Nakakatakot, no? Na kapag mabinyagan tayo, mayroon tayong responsibility. Una yung responsibility bilang pagkahari. Ibig sabihin, kapag hari, marunong kang mag-manage sa iyong paligiran. Bilang pare, yung marunong pag-ugali ng pare, yung marunong magbigay ng mga mabuting mga gawain sa mga tao. Yung pagka-pare, yung pagdarasal at pagpasa ng mga pamilya. So, yun po ang mga tungkulin. At saka, yung kamay mamaya na ilagay sa kanyang ulo ng bibinyagan. Ibig sabihin kung ano yung mga nasa aking kamay, may transfer natin sa bata. Yan lang po ay reminder sa malalaking simbahan, half day ang kanilang priva. Half day ang kanilang priva pag-lecture. Pero sa atin, talagang hindi naman siya binadali. Yung mga importanteng bagay lang na dapat natin tandaan. Sige, so kung wala na hinihintay pa, simulan natin ang pag-iiyak. So mamaya, ang tanong ko, may tanong ako sa aktual na mga magulang, mga ninong at ninang, kapag sabihin kung ano ang hinihiling ninyo sa bata na ito, ang sagot, binyag. Kasi binyagan mo natin. Madali man lang kasi si Iman mag-assist, may katanungan mamaya kapag sabihin kong itatakwil, ang sagot ninyo itatakwil. Sabihin kong sumasampalataya, ang sagot sumasampalataya. Susundan na lang kayo ni Iman. Sige, sumagsi tayong lahat para simulan natin ang sakramento ng binyagan. Mga magulang, mga ninong at ninang, ano ang hiniling ninyo sa bata na ito? Ngayong hinihiling ninyo sa bata na ito, na si RJ, hiling na binyagan si RJ, ngayong tinatanggap ninyo ang responsibilidad na sanayin siya sa pananampalataya. Ito ang inyong katungkulan na palakihin siya sa utos ng Diyos gaya ng tinuro ni Kristo
sa magitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Naintindihan ba ninyo ang inyong ginagawang hakbangin? Ang sagot, opo. Opo. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong mga inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagala kong tanggapin ang bata na ito na si RJ sa pamagitan ng pag-cross sa kaniyang noo. Sa pag-cross ko ako ang una, itong gagamitin, susunod ang magulang at mga ninong at nina. Sa ating pag-cross, isipin natin na sa ngalan ng ating anak, para tahimik lang tayong magsabi na may transform natin sa kanya. Ako ang sunod ang ama, mga ninong at nina. Ay, hindi ka makikita. Hindi ko talaga ito. Shit. Pakinggan natin ang liturhiya ng salita ng Diyos, unang pagbasa. Magsiya po ang may upo. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga Tesaloniko. Alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Ang mga nakakilala niya itinalaga niya sa na maging kawangis at kalarawan ng Kanyang anak, upang maging panganay siya sa maraming magkakapatid. At pagkakatalaga niya sa kanila, tinatawag din niya sila, at pagkatawag sa kanila, pinagiging matuwid siya at nila. At pagkabanal niya sa kanila, ninunuwalhati niya sila. Ano pa ang masasabi natin? Kung sumasa atin ang Diyos, sino ang lalaban sa atin? Hindi niya kinaawaan ang kanyang anak, kundi ibinigay alang-alang sa lahat. Paano hindi niya ibinigay ang lahat upang makasama ito ang salita ng Diyos? Salamat sa Diyos. Sa almutubunan ng ating pong itutugon, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Ulitin po natin, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Pinahihimlay niya ako sa lantihang pastulan, inaakay niya ako sa payapang batisan, pinapaginhawa niya ang aking kalooban. Tugon, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Pinapatnubayan ako sa matuwid na landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Lumalakad man ako sa lambak ng karimlan, wala akong katatakutang masama, pagkat kasama kita. Ang pamalong at ungkod ang magpapasigla sa akin. Tugon, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako. Pinapahila ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking baso. Tugon, ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Buong buhay nga akong sinusundan ng kabutihang loob at pag-ibig, at sa bahay ng Panginoon ako mananahan sa lahat ng panahon. Tugon, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangin sa anuman. Magsitanyo po tayo lahat para sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabilang sa mga pinagaharian niya. At
ikinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Bago natin gawin ang seremonya sa binyag, ipaalala ko sa atin pa rin na ganon din ang pag-uugali ng bata. Hindi natin maintindihan sometimes, pero tayong mga nasa edad na, mga magulang, mga ninungukinan ang umaintindi sa kanila. Kasi ang bata kasi ay, yung iba sabi nila malikot, magala-gala, pero kung intindihin natin, yan po ay kaya natin intindihin ang kanilang mga pag-uugali. So sometimes nga, yung mga magulang, hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin kasi pasaway masyadong mga bata. Pero kayo na ang magdala sa kanilang mga pag-uugali upang sila ay maturuan ng mabuting asa. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa ating Panginoong Kristo na tingnan niya na may pagmamahal ang bibinyagan na ito na si RJ, natatanggap ng binyag sa magulang, mga ninong at ninang at sa lahat ng binyagan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, naway sa pamamagitan ng misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay, naway paliguan ng liwanag ang batang ito. Bigyan sila ng bagong buhay sa binyag at tanggapin sila sa iyong banal na simbahan. Tugon, Panginoon, dinggin mo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Kristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpahid ng langis ay nagpapakilala ng paglubog ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa si RJ sa kaniyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pare at Propeta ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang bata ay muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid-lungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Ang ama ang una tapos ipamigay sa ninyo. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo na ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka sa bahay ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Naway ang Diyos, ang bukal ng buhay at pag-ibig ay punuin ng pagmamahal ang puso ng ina at ama sa bininyagan na si RJ. Pagpalain ang mga ina ng mga bagong binyag na bata habang sila ay nagpapasalamat sa Diyos para sa payapang panganganak. Naway matagpuan nila ang kasiyahan sa pag-ibig, pagpalago at kabananan ng kanilang mga anak. Naway ang Diyos, ang ating Ama at Huwaran ng mga ama, tulungan nawa niya ang mga ama na narito na maging mabuting halimbawa nang sa gayon ang kanilang mga anak ay lumago
at maging gustong Kristiyano sa lahat ng kapunuan ni Jesucristo. Amen. Naway ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, basbasan nawa niya ang mga ninong at ninang, kamag-anak at kaibigan na natitipon dito. Sa kanyang awa, naway pagsanggalang sila sa masama at bigyan sila ng masaganang kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nagawa natin ang sakramento ng binyag. Nawa ang bata na ito na si RJ ay lumalaki na punong-puno ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Pumayo kayong mapayapa at pagpalain kayo ng buong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Pwede nang i-off, tapos ilagos. May mga okasyon, birthday po ihan or ano mga okasyon sa bahay. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabait na Tama na siya. nagawa ang pagbinyag sa araw na ito. Sige, mag-picture siguro tayo para Kaya may ano, picture?